Ngayong araw na ang nakaplanong pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada. Para po sa detalye, live na magbabalita mula sa Sandigan Bayan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano na ba ang magiging basehan ng isasapang kaso laban sa senador? Angela, base nga yan sa rekomendasyon ng Department of Justice and National Prosecution Service na kasuhan ng pandarambong, graft at bribery si Senator Jinggoy Estrada at iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng maanumalyang mga flood control projects ng ating pamahalaan. Hindi pa malinaw, Angela, kung ano rin yung mga facts na ipepresenta ng Office of the Ombudsman, pero matatandaan natin na itong si Senator Jinggoy Estrada ay naunang dadawit sa anomalya ng mga flood control projects ng pamahalaan nang banggitin siya ni dating Bulacan 1st District Engineer, Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano ng 30% kickbacks para sa nakakahalagang 355 million ng mga flood control projects sa 1st District ng Bulacan. At ayon nga kay Estrada, wala raw katotohanan ito, pero haharapin niya naman yung mga reklamo o kaso na ihaharap sa kanya, syempre sa paggabay na rin ng kanyang legal counsel. Pero hindi ito ang unang beses, Angela, na maharap si Estrada sa kasong plunder matapos ngang humarap na rin ito sa kaparehas na kaso noong 2014 kaugnay naman ng PDAP scam. Yes, Arles, kapag naisampa na officially ang kaso na ito, gaano katagal bago mailabas ang arrest warrant laban kay Senator Jinggoy Estrada? Well, Angela, sa ating tansya, based sa mga nagdaan na mga isinampang kaso dito sa Sandigan Bayan, tila araw lamang ang bibilangin bago nga muling labasan ang warrant of arrest at maaresto at makulong si Senator Jinggoy Estrada. Kasi, Angela, yung kay Senator Bong Revilla, January around 16, unang inilabas yung i-file yung reklamo, and then January 19 ay meron ng arrest warrant sa kanya, and January 20, kaparehas lang na to, 2026 pa rin, nasa sumuko na ito at sa ilalim nga sa kustodiya ng PNP, and then later on ay dinala nga sa Payatas, Quezon City Jail. Kaya parang inaasahan natin mabilis lamang talaga yung mga proseso na ito. At posible na baka oras o araw lamang, ilang araw lamang ang hihintayin bago nga lumabas ang warrant of arrest kay Senator Jinggoy Estrada. Pero kapapasok lamang na balita, Angela, around 1:30 p.m. inaasahan natin na pupunta na dito sa Sandigan Bayan ang Office of the Ombudsman, at kasunod nun ay iraraffle na yung kaso kung ano nga bang dibisyon ng Sandigan Bayan ang hawak dito. At Arles, bukod ba kay Senator Jinggoy, may iba pang kilalang personalidad na nakalinyang kasuhan ng Ombudsman? Meron pa, Angela, at patuloy nga na tinitingnan yan ni ni Ombudsman Boying Rimulya, at sinabi nito na kasama dyan sina Senator Rodante Marcoleta, si dating Senate President Chis Escudero, at gayon din si Senator Joel Villanueva na baka daw 2 linggo na lamang din ang bilangin bago nga ito masampahan ng kaparehas na kaso, pandarambong at yung malversation din, kaugnay pa din ng flood control scandal ng ating pamahalaan. Pero hindi pa rin malinaw, Angela, yung mga detalye ng mga ito na patuloy pa rin nating aabangan. Pero ginit naman ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi nila sinisingle out ang mga miyembro ng majority o ng mayorya sa mga kasong isinasampa sa kanila. Angela. And lastly, Arles, para lang mas malinaw tayo, saan muli i-detain o ikukulong ang itong si Senator Jinggoy Estrada? Inaasahan natin, Angela, na sa Quezon City Jail din, sa Payatas, kung saan ngayon ay nananatili si dating Senadora Bong Revilla at ang dating mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. May posibilidad ba na magkatabi sila ng selda? O magkasama Malaking-malaki sa loob? Malaki yung chance, Angela, pero mahirap pa rin magsalita ng tapos at aabangan natin kung jailmates nga ba sila o floor mates. Pero at least sa mga developments, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla naman ay sinabi na yung Payatas nga, yung Quezon City Jail, magsisilbing kulungan ng mga personalidad na mauugnay at makukulong at iimbestigahan at kakasuhan kaugnay ng flood control scandal ng ating pamahalaan. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.